ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Ladies and gentlemen, Wish is here. Okay, we will now speak about, yes, we will now speak about Sarah. Bye-bye. Patugtugin mo natin si Sarah. Wala nang iba. Sarah, Sarah, siya na nangunguna. Ito. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Patugtugin natin isa pa habang nag-antay ng mga audience. Totoo kasing tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao.
mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. So, andyan na tayo si Joey Tamayo from Maryland, USA. Magandang gabi po. So, ito po, ang pag-usapan natin po sa ngayon ay si Sara Duterte. Alam mo, ang nangyayari po, kabaliktaran sa mga inahangad nila na mangyayari, kabaliktaran po ang nangyari. Ang inisip po kasi nila, Dance Dulo, magandang gabi, ay kung makakasuhan na nila ng impeachment at magkakaroon ng mini trial na tinatawag nila na ipalabas yung tawag nito, yung impeachment na hearing ng mga ebidensya, ay matatalo sila, Sara. Mali po yung data mo, Ilisar di Makulangan. Hindi po yan totoo. Pulse Asia po ito at saka sa SWS ay mataas po yung kay Sara. 51%, 41 lang si Lenny. So, ganun kasimple. So, ipakita ko na sa inyo po yung ebidensya. O, ito po. Kita natin. Ayan. Sa 2028 presidential election ito, 41-51. Si Mayor, kung tatakbo siya, 41%. Sa NCR, si Sara ay 48%. Si Lenny ay 46%. Sa balance of Luzon, mataas si Lenny, 55%. At saka si Sara ay 33 lang. Pero sa Visayas, 50% si Sara. Si Lenny ay 46 lang. Sa Mindanao, 91% si Sara, 7% lang si Lenny. Yan po yung katotohanan na hindi natin maitatanggi. At habang lumalabas, habang minamaliit nila si Sara, ay lalo itong naglalamang at lalo siyang ginusto ng mga tao. Hindi kalayuan, noong mga ilang buwan lang nakalipas, ay ito yung survey, malapit-lapitin, hindi nagbaibig sabihin, lalong lumaki ang lamang ni Sara. Tingnan natin yung dating survey. So, ito yung dating survey. Kailan ba ito ginawa? March. Noong March, ang lumabas dito ay si Sara, 35%. Si Rapi, 18%. Si Lenny, 15%. Si Bongo, 3.6%. Si Bam Aquino, 3.2%. Kiko Pangilinan, 1.4%. Sani Angara, 0.7%. Risa Ontiveros, 0.7%. Joy Belmonte, 0.4%. Jan Vic Remulla, 0.3%. Vince Dizon, 0.1%. Yan po yung nung March. Nakarang March lang. So ngayon, kung ikumpara mo sa ngayon, mas lalong lumaki ang lamang sa ngayon. Ito naman, ang problema kasi dito, ay ang kay Sara, habang ang mga patutsada ng mga ibang partido ay umaasa sa partido, si Sara naman, hindi siya gumagalaw, pero may tinatag na movement, galawan ng mga tao. Mga tao mismo ang gumagalaw para sa kanya. Tingnan mo naman ito, mga Muslim Christians na mga vendors sa Baclaran. Birthday kasi bukas ni Sara Duterte. Nag-celebrate sila ng birthday ni Sara Duterte. Ngayon, bumili pa sila ng cake. Tingnan mo kung anong ginagawa nila. Nag-speech pa sila. Pakinggan natin ang ginagawa nila. So, ito po. Ito po yung mga Muslim Christians na vendor sa Baclaran.
Okay. Happy birthday, VP Sara Duterte! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday bukas si Sarah. Birthday to you. Ay, mga Muslim Puso po at kami Kristiyano, nagpapasalamat sa inyong lahat. Asahan niyo po ang aming suporta bilang mga Muslim. Dito sa Barangay Baclaran, full support po kami kay VP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Allah bless you po ay nagse-celebrate ng ating isang taong anibersaryo ng ISFP Baclaran Chapter at binabati na rin po natin si VP Sara sa kanyang kaarawan. Happy birthday to you! Happy birthday, VP Sara! Happy birthday, VP Sara! Okay. Yan. May 31 po birthday ni Sarah. Okay. Happy birthday, VP Sara Duterte! Happy birthday, VP Sara Duterte! Nakapatag ka lang, ma'am. Alam namin, pinagdadasal ka ng ating mga kapatid dito sa Barangay Baclaran na malalagpasan din natin lahat ang mga problemang ito. At sa 2028, ikaw na ang dinideklara namin presidente ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, VP Sara! Happy birthday, VP Sara! Okay. Representative ng Barangay Baclaran, Mami Gulay, Saide, at ang Human Society sa pangunguna ni Ate Malu at sila Ate Jackie, sa ating mga barangay tanod, sa ating mga kapatid na Muslim at Christian na nandito, at syempre ang aking pinsan na siya yung isa sa nagbigay ng colorful dito sa event na to. Walang iba kundi si Munauray, Hadja City Munauray. Ito pong nakikita nyo colorful, sa kanya po ito galing. Ginagamit po ito kapag may mga mahalagang bagay o event na ginagawa natin dito sa lungsod ng Pasay at Parañaque. Unang-una ho sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga bisita natin na nandito ngayon dahil binigyan po tayo ng pagkakataon para dito sa event na to, programa ng feeding program para sa Barangay Baclaran. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Asahan niyo po ang aming suporta bilang mga Muslim. Dito sa Barangay Makatangtambay, Baclaran, meron ka pala full ano? support po kami kay VP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. Allah bless you. Sana ho, bigyan pa tayo ng pagkakataon ng Allah subhanahu wa ta'ala para mailuklok muli ang Duterte itong darating na 2028 na eleksyon dito sa Pilipinas. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo nandito kasi tayo po ay nagse-celebrate ng ating isang taong anibersaryo ng ISFP Baclaran Chapter at binabati na rin po natin si VP Sara sa kanyang kaarawan. Amen? Okay ba? Okay. So ngayon lahat po ng mga kabataan, papakainin po natin sila ng hot meals. So pipila po tayo ng maayos and then yung mga ating mga bisita, stay lang po muna kayo dyan. Unahin muna po natin yung mga kabataan, okay? Yung mga children, okay? So children, form your line now. Magandang araw po. Ngayon po, ginanap po namin ang unang anibersaryo po ng Inday Sara na Movement, Philippines, Baclaran Vendors Christian Muslim Association po, chapter.
Ngayon po, dahil po tuwing taon-taon po simula pong naging Vice Presidente si VP Sara, kami po ay nag-commit na po na magkakaroon po kami lagi ng mga charity events like po ngayon po kami po ay nagpa-food feeding sa ating mga kabataan dito sa Barangay Baclaran. Kami po ay nagpapasalamat dito sa Barangay Baclaran bilang Muslim community dahil at least ipapakita namin yung suporta namin kay Inday Sara dito sa Barangay Baclaran. So again, maraming salamat po muli sa pagtanggap o pag-ibita sa amin dito sa feeding program na ito. At happy birthday kay VP Sara Duterte. President. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una po binabati po namin ang aming Madam Sara Duterte. Happy birthday po, Madam. Asahan niyo po na kami mga vendors dito sa Baclaran Chapter ay mananatili po sa puso't diwa namin ang pagiging Sara Duterte po. Kami po ay nagkakaisa upang magkaroon ng kaayusan at magandang hanap buhay dito sa Baclaran. Sana po tayo lahat ay sama-sama at ipanalangin po natin ang maging makatotohanan po ang magiging presidente po natin sa 2028. Mabuhay Yes. po kayo, Madam Sara Duterte. Yes. Okay. Allahu Akbar. Ng ating mga viewers. So, paano po nag-umpisa itong grupo ninyo na ito? Dito po sa Muslim community ng Barangay Baclaran. Actually, matagal na po ito. So, bilang chairman ng Muslim Affairs dito sa Barangay Baclaran, kami ay nakikiisa na naniniwala kami sa paninindigan ni VP Sara sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas. So, kami po ay handang tumulong, sumuporta sa kanila bilang Muslim community ng Barangay Baclaran. So, gaano naman karami yung membro ninyo, sir? Dito po sa Barangay Baclaran, sa mapping po namin, lahat po ng Muslim dito is nasa amin yung mapping. So almost 10,000 po ang Muslim community dito, Muslim dito sa area namin. Yun ang member. Pangalan, sir, pangalan po at Si Dato Malang Maki, chairman ng Muslim Affairs ng Barangay Baclaran. Bendik Lamador. Kaya nga hindi ka na yung mga didivision dapat intindihan mo kung bakit. Ready kami. Hindi kami sasama sa inyo. Unang-una, ina-appeal nyo kami ng mga taga Mindanao. Maraming salamat po. Sana po isama-sama po natin. Magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa lahat. Sama-samang ipaglaban ng Sara Duterte 2028. Ayan. Sa Baclaran lang yan Baclaran. Pinag-usapan Tayo namin. naman, di ba, sabi nga ni VP Sara, handa naman siya sa bloodbath. So, ready na ang defense team ni VP Sara. Pero ang tanong ko lang bilang supporter, may numero ba sila? Yun lang naman din ang endgame neto. Dahil alam naman natin, ang impeachment ay hindi naman yan talaga literal na court procedure, kundi isang political procedure din. Kung ilan ang boto mo, yun naman tagang bibilangin kung matutuloy o hindi. Papaalala ko po, ang kailangan lang po ni VP Sara, 9 na boto. Meron po tayo magigiting na 13 na patuloy na kinakasuhan. Hindi natin malaman bakit laging kinakasuhan. Ang palakot po ng minority, iiwanan daw po nila ulit sa Lunes kung meron na naman dong balakin. Ang tanong naman po natin bilang taong bayan, bakit kailangan isalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino para lang sa politika? Hindi ba dapat magtrabaho na tayong lahat? At unahin nyo na ang masang Pilipino, ang mga naghihirap. Puro po tayo politika. Ang tanong po namin, ano bang kasagutan sa problema ng bayan? Kahit po ma-impeach nyo at makakasuhan nyo yung 13, gutom pa rin po ang mga Pilipino. Kaya ang daing namin, solusyon, hindi politika. Yun po ang mensahe namin. So, ano yung sabihin nung mag-out sa uli sila, sir? Hindi na naka-air ito. Ibig sabihin nun, talo na sila. Tinanggap na nila yung pagkatalo. Nasa kanila yon. Kasi kung ikaw naman tagdedebate ka, ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, at habang buhay sila, hanggang nakatermino silang bilang senador, magdebate. At ang ending ng debate, solusyon. Hindi mag-walk out ka. Pag hindi mo na ibigay yung gusto mo, mag-aal sa baluta ka para kang batang ilagawan ng candy, buti pa nga yung bata, nakakaintindi ng sitwasyon. Ang tayo naman, ang pakiusap natin, doon sa mga senador natin, solusyon po sa problema. Yun po ang kailangan namin. Hindi po gulo.
Sir, ano pong masasabi ninyo na itong si Senador Jinggoy Estrada ay nag-bill na po ng 90,000 at ito pong si Senador Marcolita ay mayroon pong whole departure order po. Una po sa lahat, maliwanag naman po na para po sa opinion ko lang po to, hindi po to opinion ni naman, parang nasa diktadurya na tayo. Hindi nga lang nilalabas sa papel, pero parang gano'n na dahil kapag opposition ka, kundi kaso, panggigipit, o kaya naman pananakot. Ang demokrasya dapat pinakikinggan ang bawat isa. Bakit humantong tayo sa ganito na lahat na lang ba ng papabor sa bayan ay kakasuhan at hindi papabor sa gobyerno ay tatakutin? Leader ng Muslim ito nagsasalita. Mga Muslim po sa Baklaran. Marcos na lang daw po ang hindi kinakasuhan. Ano masasabi niyo po? Hindi kinakasuhan, hindi pa natin alam. Malayo-layo. Hindi kakasuhan. May sinabi ba sila na hindi kakasuhan? Siyempre kapatid. Kapatid ba? Siyempre kapatid, kaya hindi nila kakasuhan. Ano pa nga ba? Diba? Ano pa? So kaya kung nasabi kanina na ibig sabihin na pag-walkout nila na tatanggapin na nila yung pagkatalo nung panahon na sila yung nasa majority. So si Marcolita lang hindi siya nag-walkout sa langan. Alam mo sir, ang pag-walkout kasi sa Senate, meron na yan, base din sa sinasabi ng mga senador, meron ng decision ng Supreme Court dyan. At nung last interview ni Senator Marcoleta doon sa Eagle News, ang sinabi niya, meron daw ruling ang Senate na kapag nag-walkout, pwede daw ipa-aresto ng majority yung mga nag-walkout. Pero hindi nila ginawa. Because siyempre, gulo naman yun, di ba? Ako, ang pakiusap lang naman natin doon sa 11, noong natalo si Senate President Escudero, maluwag sa puso ni Escuderong bumaba. Walang narinig mula sa minority ang majority. Bakit nung nanalo na ngayon ang majority na pinamumunuan ni SP Cayetano, unang araw pa lang lahat hanggang ngayon ang pinag-uusapan pagpapatalsik? Bakit puro ganon? Ano ang solusyon sa problema? Wala. Naaantala yung gobyerno, yung Senado sa dapat niyang gawin dahil puro na lang walk out, away, sigawan, di ba? Nauuwi sa ganun eh. Hindi yung pinaka main point. Sagutin nila kung anong gagawin natin sa krisis sa gasolina. Mataas sa bilihin, kakulangan ng trabaho, investor, at higit sa lahat, pagkawatak-watak ng mga Pilipino, kailangan may tatay ka sa noo. Duterte ka ba? Marcos ka ba? Leni ka ba? Risa Ontiveros ka ba? Bakit gano'n? Hindi ba pwede Pilipino tayong lahat? Pangu naman tayong lahat, yung iilan. Negro naman tayong lahat, iilan. Pilipino tayo. Bakit gano'n? Bakit kinakailangan puro na lang politika? May isa pa. Ano pong masasabi ninyo doon sa press conference ni Senator Mig Zubiri na sinasabi niya po na kaya siya Rider talaga makukuha. Nag-minority dahil ito pong apat na senador ay bumoto daw po sa kanya na siya po ay alisin pagka Senate President. Ayun nga, di ba? Una sa lahat, ang tanong ko lang naman din, akala namin noong binapalabas si Senator Amy Marcos yung expose niya regarding sa gagawin nila sa konstitusyon natin, nagalit si Miguel Zubiri dahil doon sa video. Lumalabas pala, bitter pa rin siya doon sa apat na hindi bumoto pabor sa magiging Senate President niya ulit. So merong tampo, meron doon sa loob na galit. Hindi dahil sa mali daw yung ginagawa ni Senator Amy, kundi nagtatampo si Miguelito. Ang tinatanong naman natin kay Miguelito ngayon, ang tanong namin, Sen Miguelito, Migs, Bukidnon ka, Mindanawang ka, humingi ka ng tawad sa mga taga-Bukidnon dahil alam mo na dapat nasa majority ka, dapat pro-Duterte ka, pro-bayan ka. Ba't napunta tayo sa minority? Diba? Meron akong nabasa sa sa wall ko. So hindi naman daw impeachment yung tinatatakutan ng minority. Ang kinatatakutan nila, yung mali-malita na yan na makakalkal. Ano masasabi mo? Ayun nga, siguro. Ako naman, ang pakiusap ko kay Senadora Pia Cayetano, simulan na natin. Kung Monday, kung mag-aaway-aaway lang naman din kayo sa plenary, hanggang Wednesday na lang kayo, simulan mo na ng Tuesday, mag-hearing na tayo ng Blue Ribbon. Di ba? At iniimbita natin lahat ng kababayan natin, Quezon, ang loyalista,
DDS o ano ka pa man, tingkihan, manood tayo. Hayaan natin yung ebidensya lumabas sa bunganga ng mga witness at doon tayo humusga para malaman na natin kung totoo ba'y mali-malitang ninanakaw ng iilan dong mga politiko. Kasi lahat naman yan hearsay pa lang din eh. So kapag naka-oath sila, papakinggan natin kung anong totoo. Allahu Akbar. Yan. Kaya pakinggan muna natin doon sa birthday greeting natin kay Sara Duterte. Kasi mamaya-maya, pag alas 12, birthday na niya. Yan, happy birthday. Para sa bayan, tapang at malasakit, iyong Sara Duterte. Para sa bayan, tapang at malasakit, iyong sandigan. Sama-sama tayong aabante sa bagong Kayo na nga, bubukis. bukas. Ikaw ang Ba't yung kakampihan ang mali-malita na nagnakaw? Ha? Asan ang utak nyo? Para sa bayan, tapang at malasakit, iyong sandigan. Sama-sama tayong aabante sa bagong bukas. Ikaw ang kasama, Sara Duterte. Okay, so mga pakinggan mo natin itong isang composer. Ay pakinggan natin ang kanta niya. Nakikiusap, play natin. Sa bansang Pilipinas, mayroon akong nalalaman. Gobyerno'y sindikato, ang kaway kalapatan. Isang araw ay nagusto, kaya't kanyang pinunan. Mahiya naman kayo, sino pong tumisman? Si Marcos at Trillanes, ngayon sila'y magkakampi. Walang pinakulong sa ICC. Sigaw ang mga tao at sila'y nagagalit sa grupo na inahin ang kanyang alikos. Ang gawang kainsoka ay labis na natutuwa. Away ang magkusaran at palala ng talaga. Virus, tiniga at mga turis na may lupa, di maawat sa pagkain sa desisyon na tayo. Bakit nyo winawasak pamilyang may ligasin? Aking makikita kahit hindi na siya presidente. Bakit nyo ulitin ay bato ang inatin? Pagtapon sa ICC ay parang
Okay, salamat na makatang tambay. So ngayon, ipakita naman natin ito yung isang hiwalay na survey na rin. Sa survey, maiiyak na lang kayo. Iyak na lang kayo ng mga anti-Sara. Ayan, ano pang masasabi natin dyan? Yan dati yan. Pero kay Marcos ngayon, 2026, March, negative 15. Nak na waiting. Yan po, nag-reflect po ng kanyang yan. Ano ba ito? Mga tukmol. Si Soberi. Tumabi kay Marcos at kay Tamaluslos. Ay, wala ka talaga, Soberi. Wala ka na. Kunwari ka na. Ito nga, kung kay natin, yung sinasabi na illegal daw ang subcommittee. Okay, nakita niyo bang sinasabi ni illegal subcommittee? Natatakot ka, hindi po illegal yan. Hindi ka naman abogado para magsabi na illegal. Hindi ka, ang kinatatakutan nito ni Soto, yung ilalabas ng mga testigo, yung paghatid ng 5 maleta na pera sa kanya. Yan ang kinatatakutan niya dyan. Yan ang katotohanan. So, ladies and gentlemen, pakinggan naman natin itong Pulsation na news. Ito po. Dito makita na kahit anong down ninyo, lalong dinadown si Sara, ay lalong umaangat. A new Pulse Asia survey shows Vice President Sara Duterte leading former VP Leni Robredo in a possible head-to-head presidential race in 2028. The survey shows 51% of respondents would vote for Duterte in a hypothetical one-on-one matchup against Robredo. Robredo received 41%, while 8% were undecided or did not give an answer. Duterte's strongest support came from Mindanao, where 91% said they would vote for her. Robredo, meanwhile, led in Balance Luzon with 55% support compared to Duterte's 33%. In Metro Manila, the two were nearly even, with Duterte at 48% and Robredo at 46%. The survey also showed Senator Erwin Tulfo leading a hypothetical vice presidential race. Tulfo received 46% support compared to Senator Robin Padilla's 38%. The poll also found that many Filipinos are already showing interest in the 2028 elections. The survey was conducted from May 3 to May 7 and was commissioned by the Stratbase Group. So, ang tanong lang sa ngayon, may epekto ba yung impeachment? Ang sagot ko po, wala. So, masasabi ko, Ben Recmador, walang epekto yung impeachment ninyo. Job Flores, contender din ang gobyerno ng Netherlands, ay sinuko sana nila ang ICC judge ng korte ng Russia. Dapat gano'n nga. Bakit hindi na sinuko yung mga ICC na mga judges sa Russia? So, ganito po yan. Nakita na ng mga tao ang ebidensya na sinasabi nila laban kay Sara Duterte noong nag-hearing ang Justice Committee. Ang tanong ko, bakit mataas pa rin? Mas lalong tumaas. Mas lalong nananalo si Sara. Bakit? Ben Recmador, sagutin mo nga ako. Bakit? Nakita mo naman, movement po nakita. Umalis kayo sa inyong bahay, mag-survey kayo at makikita nyo po ang katotohanan na si Sara ang nangunguna sa lahat ng survey saan man, lalo na Metro Manila, Visayas at saka Mindanao. Kaya ito, tingnan natin yung Kalye survey sa Dolomite Beach. Tingnan natin. Mga pinagpilian lang si Leni lang at si Sara. Pero napakarami ang kay Sara. Kaya mas maganda to magsama si Sara at si Leni para magkaroon ng Sara Lee. Sa'yo, Leni. Bakit po? Bakit po si Well, she's clean. That's all. Sara Duterte or Leni Robredo? Para sa'yo, sino yung karapat-dapat nating iboto ngayon? Si Sara. Sara. Bakit si Sara Duterte tingin mo, Tay?
Hello guys, nandito tayo ngayon sa may Dolomite Beach. Tara, samahan niyo po ako tayo magkakali survey dito. At ito yung ating tanong, sino ang iboboto mo president sa 2028? Ayan. Ito yung pinakamainit ngayon sa dalawa. Tara, at samahan niyo ako. Ikot tayo dito. Ito si ma'am. Ma'am, pwede magtanong, sino iboboto niyong president sa 2028? Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte, ma'am? Gusto ko eh. Gusto niya Sara Duterte. Sara Duterte. Oy, Sara Duterte. Ito sila, sir. Ma'am, pwede magtanong, survey lang, sino iboboto niyong president dito sa dalawa? Sara Duterte. Bakit Sara Duterte, sir? Bakit si Sara Duterte? Ma'am, ikaw. Anak ni Digong eh. Anak ni Digong. Ayan, thank you sir ha. Sara Duterte. Ito. Sir, survey lang. Eto mainit na ka-issue kasi ngayon eh. Sino iboboto niyong president sa dalawa? Tatakbo 2028. Sara Duterte tsaka Leni Robredo. Sa tingin ko, Leni Robredo. Leni Robredo sa'yo. Ikaw, mami. Bakit sir si Leni Robredo sa'yo, sir? Tingin mo? Kasi sa tingin ko, si Sara wala kasing isang salita eh. At medyo pamali-mali pag nagbitaw ng salita eh. Kailangan natin yung pag nagsalita eh, sigurado. Kaya Leni Robredo. Yun. Thank you, sir. Leni Robredo. Dalawang Leni Robredo. Sir, survey lang. Sino iboboto mo sa 2028? Sa dalawa na to. Sara Duterte. Bakit Sara Duterte, sir? Tingin mo. Tingin mo, sir. Bakit Sara? Yan yung susunod siya pa kung tatay. Tatay. Thank you, sir. Ikaw, ma'am. Sino iboboto mo sa dalawa? Mainit na usapan to ngayon sa social media. Sara Duterte tsaka Leni Robredo. Sara. Sara Duterte. Bakit, ma'am, tingin mo, Sara? Parang okay naman yung ano. Okay, Sara. Ayan, thank you. Ito si Mami. Ma'am, pwede kang matanong. Survey lang to. Mainit na issue to ngayon, Mami. Sino iboboto nyo? Ha? Wala si Mami. Sige, thank you. Okay, eto sir. Sir, survey lang. Sino iboboto mo sa 2028? Eto, mainit na issue tunda sa dalawa na to. Sara. Sara Duterte. Sir, bakit Sara Duterte tingin mo ang Para matuloy niya yung ano niya yun, Duterte, yung tatay niya. tatay niya? Pinagpapatuloy niya yung ano. Okay, thank you, sir. Sir, ikaw, survey lang. Sino iboboto mo sa dalawa? Mainit na issue to ngayon, 2028. Para sa'yo, Lenny. Bakit po? Bakit po si Well, she's clean. That's all. Okay, Okay. thank you. Thank you. Okay, iba-iba yung komento ng ating mga kababayan. Sir, survey lang, sino iboboto nyo sa dalawa? 2028, wala. Ikaw, sir, mainit na issue ngayon sa dalawa. Leni Robredo tsaka Sara Duterte. Sara Duterte. Sara Duterte. Sir, bakit Sara Duterte, sir? Tingin mo. Nung mga nakaraang administrasyon, wala namang nagawa ito. Wala Kaya- namang nagawa. Ito, ang dami nang nagawa nito ni Sara. Kaya vote ka kay Sara. Kay Sara. Isa Say- pa, pagka ito ang tumayong presidente natin sa susunod na administrasyon, baka mas lumala pa yung mga bangag. Dumami pa lalo. Mahirap na. Ayan. Thank you, sir. Sige, sir. Okay. Okay, iba-iba comment. Ikaw, ma'am. Ma'am, okay ka lang matanong, sino iboboto mo 2028? Sa dalawa. Siyempre, Sara. Sara. Bakit si Sara? Kasi maraming nagawa yung pangalan na lang ng papa niya. Papa niya. Okay, thank you. Ikaw, sir. Sir, survey lang. Sino iboboto mo sa dalawa? Mainit-init tong usapan na to sa dalawa na to eh. 2028, Sara Duterte o Leni Robredo? Para sa iyo. Di lang naman yan. Pares lang. Pares lang. Ikaw, ma'am. Tingin mo sa dalawa. Kay sir, parehas lang eh. Sa inyo, tingin yung karapat dapat nating iboto ngayong 2028? Dahil napakarami ng mga issue na nangyayari sa ating bansa, no? Ganun din. Parehas lang rin. Parehas. Okay, thank you. Parehas. Wala pa. Ikaw, sir. Sir, butante ka na? Sir, sino yung boboto mo sa dalawa? Tingin mo. Siyempre si Sara po. Sara Duterte. Bakit po si Sara? Good morning po. Tingin nyo, sino yung karapat dapat nating iboto sa 2028? Sara Duterte or Leni Robredo?
Para sa akin, si Sara, maganda rin. Sara Duterte. Bakit si Sara Duterte, ma'am? Kasi ano na rin eh. Parang okay na rin siya. Okay na rin siya. Kahit naman sino sa kanila. Kahit sino. Mm-mm. Ikaw, mami, tingin mo? Parehas lang po kami. Parehas lang. Okay, thank you. Sinong maganda, okay. Thank you, ma'am. Please, nakita natin. Ito, sir. Ikaw, sir. Good morning. Sino iboboto mo sa dalawa? May issue to. Sara Duterte or Leni Robredo? Para sa'yo. Sino yung dapat natin iboto ngayon? Si Sara. Sara. Bakit si Sara Duterte tingin mo? Ay. Yan, may background sila na pagdating pag-alakad sa gobyerno. Wala kinakaranasan. Saka tiwala tao eh. Yung trust, yung pagkitiwala. Pero kailangan lang naman. Sila na, trust bukan natin. Di ba? Mga Duterte marami nagawa yan eh. Kaya kay Makuin kayo, wala kaya Duterte. Ano tingin mo sa mga pagkukumpara mo yung Duterte at Marcos na nangyari? Mas ano ka sa Duterte talaga? Sa Duterte kasi, si Duterte wala adik. Di Carpio. Pero sila may adik. Kaukulo mo lang. Di ba? Kung di kaya tayo. Di ba? Di ba? Maraming pinita. Ikaw, mami, sino iboboto mo? Ito sa Duterte. Duterte. Bakit po Sara Duterte tingin mo? Siyempre si tatay, no? Nakakalaki na kami ng squad or stress. Kali. Kaya ka makikita Wala makikita adik. Pero ngayon, ano medyo... Ano naman yung mga pilis na kamali, di ba? Ano na naman eh. Kaya lang, lang. Patay yung kung ano. You are right. Oo. You are right. Tingin nyo tayo yung ginawa kay former President Abdel sa ano? Kung mas ano masabi mo doon? Hindi pwede ganun lang. Kasi may ruling naman ito eh. Bago dalito. Ito maganda bukas. Opo. Yan, no? Dako na rin eh. Kasi baka Opo. plan sila ng konsa. Siguro wala lang yung Hindi sa kasi hindi pa nilalabas. Yung magiging mahirap lagi ba yan? Una-una tagal siya doon sa kay Vice President Robredo Tarbi. Ayan, sige. Next time, no? Wala natalo si Sky dito. Sabi hindi naman ano to? Nasabi na natin, alis kami ano. Dito talaga. Ito. Ito naman. Chef, pwede ka matanong? Hindi pa sa chef. Ito si Mami. Ma'am, sorry lang. Pwede ka matanong dito sa dalawa. May hindi usapan ito. Sino yung may bubuhat dito sa dalawa? Pa si Mami. Okay, Tito Banda. Ito sila, sir. Mga nagbabasa. Tingin mo. Ayun lang. Ikaw, ma'am. Tingin mo. Sino sa dalawa? Hindi ko boto. Ikaw, Mami. Tingin mo. Sino sa dalawa? Akin, Sa'yo. kababayan ko. Sino? Bakit si Leni Robredo tingin mo? Wala lang. Babayan. Ayan, at least, Sara Duterte. Ikaw, Mami. Bakit tingin mo po si Sara Duterte ang... Wala lang kung may kapatid mo mga Ayan. Ikaw, Mami. Sino yung kapatid natin iboto dito sa dalawa? Tapos may issue to. Sa dalawa na to. Leni Robredo, Sara Duterte. Kaya, puso. Tingin sir, bakit Sara Duterte ang kapatid sa Mas may magagawa yung dito. Ayun. Natatrabaho lang po eh. Ito yung pagkakaiba ng dalawa. Ito ang sitwasyon dito sa Medellin. Like and comment and share kung masabi nyo ikaw kabayan. Sino ang iyong iboboto dito sa 2028 President? Leni Robredo or Sara Duterte? I-comment mo na below guys. Thank you sa inyo lahat dyan. And God bless. Like and comment and share. So, klaro sa Dolomite Beach, si Sara ang panalo. So, that only goes to show, ladies and gentlemen, na sigurado ka na lalong dinidiin nila si Sara, lalong mapaimbuyog si Sara pagdating sa tinatawag na kung paano ba talaga. Tingnan natin isa. Okay. Ngayon, gito pag-usapan natin ang kanilang ginagawang impeachment. Kung talaga bang meron bang yan? Meron bang epekto yan? Dito nakita natin na walang epekto. So kung walang epekto po, dapat tigilan nila yan at mas maganda pa na gumawa sila ng trabaho nila paano mapaganda ang ekonomiya. Sa ngayon, ang sama-sama ng ekonomiya sa ngayon. So, nakita natin, Sherwin talaga, Argo. Wala tayong magagawa. Yan ang sabi ng tao. Ngayon, paano mangyayari yung sinasabi ninyo na mag-epekto yung tinatawag na impeachment? Ano ba ang kaso ninyo laban kay Sara sa impeachment? Number 1, confidential fund. Ang akusasyon ninyo, binubulsa ni Sara Duterte ang confidential fund. Ngayon, sa kabila ng lahat, hindi nyo maipapaliwanag kung bakit hanggang ngayon, wala po silang klarong ebidensya kung napunta nga kay Sara na bulsa ang confidential fund. Ang pinag-usapan natin confidential fund po dito yung 125 million at tapos yung 600, yung 500 million na galing sa kasunod na taon na hindi naman inubos, ginawa na lang 375, ang 125 million ay hindi na ginasta. So lumalabas po ay wala silang ebidensya kung binulsa nga ni Sara. Sa kabila naman, si Sara naman ay nagsumiti siya ng mga resibo sa Commission on Audit kung paano niya nagasto. Kaya nga lang, ang 73 million nung sa 125 million ay hindi ginalang ng kuha ang resibo sa mga ibang gastusin.
Pero sa mga resibo na mga Merigis Piatos at sa mga fake na resibo ay ginalang ng COA. Ang hindi lang ginalang yung iba. Kasi kung daw hindi na ginagasta para sa confidential fund. Kagaya ng mga event. Ngayon kung event, pamamaraan din yung event na gagastusan nila para makakuha sila ng informasyon. Kaya hindi mo masasabi na bawal yun. Anyway, kung talaga bang dapat tanggapin ang resibo ni Sara sa Commission on Audit o hindi, ay usapin na nakabitin pa ngayon at wala pang konklusyon. Nasa apila pa yan. Yung 73 million ay umapila si Sara papunta sa Supreme Court. Tapos yung 375 million naman ay mag-aapila pa siya sa NBank ng COA. Galing sa regional director ng COA ang nagbasura. Kaya may karapatan pa rin siya na 6 na buwan na magsampa ng motion for reconsideration si Sara doon sa Commission on Audit, NBank. Ibig sabihin NBank, pangkalahatan na commission ay nandoon ang papuntahan ng kanyang apila. Next, ano pang ibig sabihin po, si Madriaga ginawa lang testigo na kung paano na nagamit ang 125 million. So nagkwento si Madriaga na pinatawag daw sa ni Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at pinakilala sa kanya raw si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at pinahatid daw sa kanya yung 125 million, 4 na duffel bag. At hinatid daw niya yung 4 na duffel bag sa iba-ibang tao. Number 1 kay Mayor daw ng Laguna na hanggang ngayon hindi pinapangalanan ni Madriaga kung sino yung Mayor ng Laguna. Pero hindi niya hinatid sa Mayor ng Laguna kundi sa bodyguard o tauhan ng Mayor ng Laguna na hindi man niya rin kinikilala. Ngayon sa unang tanong diyan, napaka hindi ka panipaniwala, bakit mo hawak mo pera 33 million ay ibibigay mo sa tao na hindi mo kilala? So that makes it a red flag, hindi pwedeng paniwalaan. Ganun pa man, nagpapatunay lang yan na siya mismo ang binigyan niya ng pera ay hindi si Sara, kundi ibang tao. So ngayon, ang isang duffel bag ay dinala daw doon sa Pamilya Santiago sa Jordan Plains Subdivision, doon sa Novaliches, Quezon City. Ngayon, hindi naman niya kinilala kung sino sa Santiago family ang pinagbibigyan niya. So, in other words, ay hindi ka panipaniwala na magbigay ka na ng basta-basta ng 33 or 35 million sa isang duffel bag. So, at least, pag sinabi niya, hindi naman pala kay Sara binigay, andun sa Santiago family. So, next is, binigay daw niya kay Attorney Raymond Monsayak na nandun daw sa comedy bar na pag-ari ni Attorney Ed Chico. Tapos, nang dumating daw sa comedy bar, ay nagsinyasan lang daw sila ni Attorney Monsayak, sige, akit mo sa taas. Meron ba ganun? 33 million pinag-usapan, tapos sabihin, akit ka sa taas. Hindi ka panipaniwala. So, nevertheless, it only shows and proves na hindi kay Sara napunta yung isang duffel bag pa. So, may natira pa isang duffel bag. Dinala daw niya ito doon sa Ombudsman's Office kay Attorney Ryan Kilala na siyang taga-ombudsman na nakatanggap daw noon sa 33 million at hinatid niya ang sasakyan at iniwan. So, ganun mga kwento na hindi man lang napatunayan. So, ngayon, ano ba talaga dapat paniwalaan natin kung totoo yung kwento ninyo? Yung kay Madriaga o yung audit ng Commission on Audit na hindi nagsasabi na 73 million lamang ang hindi kinikilala. Bagkus, ang resibo ni Sara na sinumiti ay hindi lang kinilala. Pagkatapos doon naman sa kay Madriaga, 24 hours lang daw, wala pang 24 hours, inubos niya na pinagbibigay. So sino paniwala natin sa dalawa? Yung COA o yung sinabi ni Madriaga? Magkontra-kontra. So ngayon, ang mga Merigis Piatos ay natural yan na ginagamit ng mga military
sa pagre-resibo para hindi makilala kung sino binigyan ng pera. Kasi kung ang binigyan dyan, malimit yan po, ang binigyan ay yung taga-NPA mismo. Kapalit ng impormasyon para malaman kung sino nagre-recruit sa high school junior at high school senior para magiging NPA. So, ngayon, dito na tayo pupunta sa sa akusasyon na grave threat daw, na kung saan nag-press con na madaling araw si Sara Duterte at tinanong siya na ano na yung death threat laban sa iyo. Sabi niya, ang death threat laban, sabi ni Sara, ang death threat laban sa kanya ay ang magpapatay sa kanya si BBM, si Lisa Marcos, saka si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Sabi niya sa nagtanong na vlogger, sabi na huwag kayo mag-alala ma'am at may nakausap na po ako na hard killer. At kung mamamatay ako, ay sa kanya papatayin. So hindi po, pinanindigan ko yan, hindi po yan grave threat. At hindi po rin yan po plot to kill the president. Wala pong krimen na sinasabi plot na magplano ng magpatay, hindi po krimen yan. Ang krimen na pagplano magpatay ay mapaparusahan lamang kung yung plano mo ay sinakatuparan mo. Ganoon lamang po yan. Next, ano pang akusasyon laban kay Sara? Ang isa pang akusasyon laban kay Sara ay yung meron daw siya, nagkamal daw siya ng salapi na hindi hindi man lang daw ma-explain kung saan ang galing na legal na source. Kung ganoon, ang tanong ko naman sa kanila, kung nagkamal na salapi, dapat alam nyo kung magkano ang kinamal. Kung hindi nyo mabanggit kung magkano, ibig sabihin po ay hindi mananalo ang inyong akusasyon. Terry Ridon. Next is, sabi ninyo ay merong mga salapi o kang propiedad na hindi nilagay ni Sara sa kanyang salin. Ngayon, ang problema, hanggang ngayon, wala kayong nabanggit kung magkano ang halaga na hindi sinama sa salin. Kung wala kang may babanggit kung magkano, ay hindi mo pwedeng sabihin na may kasalanan si Sara. Gets nyo? Okay, ano pa pang ibang akusasyon sa kanya? Yun lang namang atay mga akusasyon eh. So, tumba na yun. Wala na yung matutumba na sila lahat. So, in other words, hindi talaga nila yan. Kahit tapos itong mga umaakusa sila ni Luistro, sila ni Ridon, lahat sila, nag-aral daw sila, nag-practice trial. Ay, mga bubo pala naman kayo. Hindi po kayo pwede maging prosecutor kung practice pa kayo kung anong gagawin ninyo. Paano magpresenta ng ebidensya, hindi nyo alam anong klase. Kasi po kayo mga abogado na di la mesa. Hindi po kayo abogado na nanggaling sa kwan, na laging araw-araw sa korte pumupunta. Kayo yung mga abogado na di la mesa lang kayo, hindi nyo nga alam siguro kung paano gumawa ng judicial affidavit. Yan ang po ang aking masasabi. Kaya, the more they hurt Sara, the more Sara is going up. Ganun lang po masabi ko. So, malabo yung 41% ni Lobredo, fake news yan. Malamang na 15% lang yan, sabi naman ni Rosa de los Reyes. Sa Buzzer Singh, sigurado ba na ginamit ni Sara laban sa recruitment ng NPA? Ay, pwede naman po masabi natin na hindi sigurado, pwede naman ginamit sa iba, pwedeng hindi. Pero what is important po, Buzzer Singh, ang ebidensya, meron ba silang ebidensya? Sa ngayon, wala. Yan ang lumalabas po. So, Raimundo Ribucas, wala na, sure na. Mabuksan ang bank. Wala yan. Kahit buksan pa bank account, hindi pa rin mangyari. Yung ano pala, no? Yung 6.7 billion na transactions na umabot na 6.7 billion, yun po ay pinaghalo-halo. Alam mo, mag-withdraw ako ng 1 million. Deposito muna ako ng 1 million sa bangko ko. Ay, mag-record ngayon sa AMLAC, 1 million, Toto Tirador. Tapos, winidraw ko naman ang 1 million. Marehistro ngayon sa AMLAC na 2 million na. Pero ang transaction, dalawa. With a deposit, saka withdrawal. So, kung deposit at withdrawal,
2 million, winidraw ko. Ang tanong, ilan ang pera ko sa bangko? Zero. Kasi winidraw ko eh. Tapos kinabukasan, dineposito ko, transaction ko nakalista kayo sa AMLAC, 3 transactions. Ang total ay 3 million kasi 1 million deposit, 1 million withdrawal, 1 million deposit again. Ang tanong, magkano pera ko sa bangko? 1 million lang. Ngayon, pagkahapon, winidraw ko naman. Magkano pera ko sa bangko? Zero. Pero ang nakarecord sa AMLAC ko ay 4 billion. Ganun po yun. Hanggat sa napakahabang taon kasi 20 years po yung 6.7 billion. Pero yung 6.7 billion po ay mababawasan pa yan sapagkat mayroong noong 2024 may kliyente po si Attorney Manasseh Carpio na husband ni Sara na nagbayad sa kanya mga 200,000, 100,000, marami. Mga cheque, binayad, mga manager's check, binayad sa kanyang trabaho bilang abogado. Tapos, ang nangyari, ang ginawa ng BPI, nagkamali ang BPI, na-record, ginawang billion ang milyon. Ginawang 2.1 billion, imbis na 2.1 million lang. Kaya tumaas tuloy lalo 6.7. Kaya binawi naman ang 2.1, binawi naman ng BPI 2.1 billion din. So, naging taas, naging 6.7. So, ang mangyari sa 6.7 ay bawasan mo pa ng 4 billion yan. So, magiging 4.7 na lang. Ganun po yun. So, wala talagang akusasyon laban kay Sara. Ano na lang yan? Foregone conclusion na yan. Ngayon, iiyak na lang mga yan at hindi sila mananalo. Sayang lang ang oras ng bansa na siniswildoan sila. Tapos ang ginagawa nila ay magpa-impeach. Ginagamit lang impeachment para matabunan ang flood control na ninanakaw ni BBM at saka mga kasabwat yan mga congressmen. Ganun po ang katotohanan. So, Rosa de los Reyes, sino bang maniwala kay Leni Robredo kung itutol siya sa Bill Project, War on Drugs, saka LCAC, NTF-LCAC ni Duterte, Grisline, Hybert Tinito, tapos si Basa Singh, kaya nga lasog-lasog ang Pinas dahil hindi sila maniwala kay BP Leni. Rosa de los Reyes, kahit nabuksan pa yan, malabo pa rin na maimpeach si Inday. Tapos ang katapusan ng araw ay kailangan nila na magbubuto ng 60 na senador na iko-convict si Sara. Meron ba? 11 lang sila. Ang 13, majority pa. Wala, hindi kayo pwede mananalo. Ganun lang po, simple. Okay? So, dyan lang ang ating masasabi at magandang gabi po sa inyong lahat. Paki-like, paki-subscribe sa aking mga accounts sa Facebook, Berteni Kausing, sa Instagram, Atty. Berteni Kausing, sa TikTok, Atty. Berteni Kausing, sa mayroon pa akong YouTube channel na isa, Dr. Toto Kausing. Tapos mayroon pa akong Twitter. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi po. At happy birthday, Sara!